balak daw makipag-ayos o willing makipag-ayos itong si Bongbong Marcos. Hay nako, pagkatapos ng lahat ng ginawa nyo sa Duterte, na may mga iilan pa rin na nagsasabing wala daw ginawa si BP Sara, walang nagawa, ibig sabihin, hindi nagtrabaho. Tapos kung ipinaliwanag mo naman yung mga nagawa ni BP Sara, wala pa rin nagawa yan. Wala talaga mga tao, no? Pag ang utak talaga sarado, sasabihin nila walang nagawa si BP Sara. Kahit ibigay mo pa, kahit ipamulat mo pa yung mata, kahit ipasok mo pa sa mga mata nila, yung mga nagawa ni BP Sara, hindi pa rin nila tatanggapin. Kasi sila, nanggaling sila sa bulok. Ngayon, etong presidente ninyo, willing makipag-ayos. Pagkatapos ng ginawa nyo, kay Tatay Digong, tapos willing makipag-ayos? Ano to, gaguhan? Mr. Bongbong Marcos naman. Hindi ko alam hindi ko alam. Ako'y nagtatanong. Hindi naman po sa lumalaban ako sa gobyerno. Hindi na ako kasi normal ito eh. Pagkatapos ng ginawa nyo kay BP Sara, tapos willing makipag-ayos? Grabe naman. Pagkatapos lahat ng paninira ninyo, may ibang mga naniniwalang mga bugok. Pagkatapos yung dungisan ng mga Duterte, tapos sasabihin niyo willing kayong makipag-ayos? Pauwi nyo si Tatay Digong dito. Kung talagang gusto mong makipag-ayos, hindi ka na dyan makikipagganyanan? Hindi na. Pucha, nakita mo lang na lamang yung mga nanalo sa alyansa ng mga Duterte. Excuse me po. Tapos ngayon, gaganyan-ganyan ka? No hate po ako sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung ginawa nyo kasi sa Duterte, hindi maganda. Hindi maganda. Ewan ko kung anong nangyayari sa inyo. Pinuno pa po ba kayo o si Martin Romualdez na? O yung inyong asawa, nagtatanong lang po, ayan ba'y inyong code para pananawagan ninyo na tulungan kayo? Kasi nga po, hindi kayo makalusot sa mga nangyayari sa inyo. Ito ba'y code para maisip ni BP Sara? May gustong sabihin to. Hindi lang maidirekta. Kaya ba hindi kayo makatanggi sa mga nag-uutos sa inyo o sila ang nasusunod, hindi kayo? Di ba? Siguro nga, baka magsumbong sila na nag-aano ka. Kaya ikaw wala kang magawa kundi sumunod na lang. Siguro ganun ano. Kaya ito sigurong sinasabi mo, baka code ito. Yun ay kung may ganun. Parang ang kapal naman ng mukha mo na magsasalita ka bigla ng ganyan na willing kang makipag-ayos. Hindi naman sa ayaw ng mga Duterte o yung mga nagmamahal sa Duterte na makipag-ayos sa inyo. Nung una pa lang, hindi nyo ipinagtanggol si BP Sara. Nung binabanatan doon sa Kongreso, wala kayong salita. Tapos ngayon, nakita nyo, nanalo yung mga alyansa ng mga Duterte, magsasalita kayo ng ganyan. Ay, hindi maganda yan mga kapatid. Kapag putol-putol lang inyong panonood, lumipat na kayo sa fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Tala nga, talakayin natin to mga kapatid. Panoorin natin to galing sa Reaction TV PH. Palakpakan po natin yan. Matindi rin po bumana to Ito'y saloobin ko lamang. Hindi ako naninira sa gobyerno. Ang nakikita ko lang kasi matagal na tayong nagre-reaction video. Magkasama kayo ni BP Sara. Binabanatan si BP Sara. Tagumpay mo, naging presidente ka tapos hindi mo malang tinulungan. Wala naman talaga siyang kasalanan Yung mga ugok-ugok na naniniwalang may kasalanan si BP Sara, mga mangmang lagi. Uulit-ulitin ko yan. Mga mangmang kayo. Kasi kahit ipinapakita na sa inyo, pinipikit nyo pa rin mata nyo. Sinabi na ng COA, walang masamang tinapay. Nireport na ni BP Sara, sige pa rin kayo salita ng salita. Na walang nagawa si BP Sara, kurakot si BP Sara. Ngayon, pag binabalikan kayo, yung bilyon budget. Anong nangyari doon? Yung confidential fund naman din ni ganire at ni ganito. Bakit hindi ungkatin? Ayaw nyo kasi BP Sara kayo ng BP Sara, masama si BP Sara. Nalaso na ang utak ninyo. Tara, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Ano nang meron dito sa taong ito? Ba't biglang nagbago ang ihip ng hangin? Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa utak nito.
Hinayaan mo yung kaalyado mo dati na ganun-ganunin na lang. Dalawa yan, BP Sara, tsaka si Tatay Digong at iba pa. Hinahayaan mo lang. Samantalang noon, tinulungan ka para manalo. Hindi mo naisip yon, no? Totoo naman no hate sa'yo, mahal na Pangulo. Ay, hindi pala mahal, Pangulo lang. No hate sa'yo, ako'y nagsasalita lamang galing sa akin loob. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan... O ba't ka nagkaroon ng kaaway? Anong nangyari sa'yo? Ba't nagkaroon ka ng maraming kaaway, di ba? Ako kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Diba? Wala na, So mga salita-salita niya, nagkakanda bulol-bulol na. Bulol din ako, pero eto malala. Di ba? Ang daming mga memes na lumalabas nito. Bulol-bulol na. Saka Mr. President, sana po unahin nyo yung flood control na naman. Ano, walang nagbabalita ng mga binabaha? O, wala pa, no? O, sige. Sana nga lang okay yung panahon ngayon tag-ulan. Hindi masyadong magbababaha. Kung hindi, sisisihin ka na naman ng mga tao sa tuwing magbabaha, sisisihin ka. mga kareaksyon. Buntot ni Bongbong Marcos, bahag na. Wala na Alam yan. mo, Bongbong Marcos, kung nagmumura lang ako, buti na lang nagbagong buhay na ako. Kasi kung hindi pa ako nagbagong buhay, ganito sasabihin ko sa'yo ha. Putang ina mo, Bongbong Marcos, gago ka, animal ka. Ngayon, harapin mo ang ginawa mong katarantaduhan kay Pangulong Duterte. Meron ka pang bycam na kung ano-ano mga pinagsasabi mo para na mapagtakpan niya, mga blanco-blanco. Yung GAA, ano ba yun? Ewan ko, basta parang ganun yun. Lahat yan dapat bigyan ng parusa kung sakaling mapatunayan na may talagang anomalya dyan. Kaya lang nagbagong buhay na ako, kaya hindi ko na siya mumurahin. Diba? Presidente natin yan huwag natin murahin yan. Kung may nagawa ka man, salamat. Kung meron man, salamat po. Pero nananatili sa puso ko kasi yun pakiramdam ko Kaysa naman sabihin ko sa kanyang mabait siyang presidente. Awanon nagsisinungaling na ako sa puso ko. Kaya nga reaction video Sige nga, sabihin nyo nga paano nagkaroon ng kwentang Pangulo to. Kapag kinakausap, katatanim lang tapos inani agad yung mga ganon. Hindi nga nila kayang pagtanggol yung ganon Di ba? Hindi siya maayos sumagot. Gusto mo, binabatok-batukan na ng flag ng Pilipinas yan. Mga ganon-ganon. No hate. Sir, mga ma'am, taas dalawang kamay ko. Mula sa puso lang ang sinasabi ko. Ang dami ko na po kasing reaksyon na pinanood dito sa ating channel. Laging pinababayaan niya si BP Sara. Wala lang sa kanya. Si Tatay Digong din, pinabayaan niyang mapunta doon. Ganon-ganon na lang. Wala nga jurisdiction ng ICC, tas ganun-ganun na lang. Tapos tatawa-tawa ka ngayon na gusto mo ng kaibigan. Makipag-ayos sa Duterte. Hindi ako galit. Ang sa akin lang, mula sa puso to. Ang dami na nangyari. Sinira nyo na ang pangalan ng mga Duterte. Kahit sinira nyo na ang pangalan ng Duterte, nananatiling malakas ang mga Duterte. Nananatili ang mga supporter ng mga Duterte. Pansin nyo, nanalo ang mga Duterte. Nanalo ang kaalyansa pa rin ng mga Duterte. Pinuntirya nyo yung Cebu pero panalo pa rin. Gusto pa rin ng mga maka-Duterte. Ayaw na nila doon sa dati. Doon sa Cebu. Tapos yung plano ninyong 20 pesos na bigas, ibang klase din. Imbis na mag-focus kayo sa mga magsasaka at dahan-dahang pababain ang presyo ng bigas. Ganun sana yung natural, hindi yung gagawa kayo, aangkat kayo sa ibang Pumokus kayo sa mga magsasaka. Yun agriculture. Itong mga to, wala na kasing ginawa kundi banatan ng Duterte, tapos ngayon gusto nyo kaibigan. Makipag-ayos, tawa-tawa na lang habang ini-interview. Ang sa akin lang yung ginagawa niya, yung performance niya, sablay. Totoo naman. Yung sasabihin ko kung hindi pa ako nagbagong buhay. Kaya lang nagbagong buhay na nga ako, kaya hindi ko na siya mumurahin, di ba? Pakinggan po natin, alam ko, nanggigigil po kayo. Alam ko, naiinis po kayo, nakikita niyo yung pagmumukha ni Bongbong Marcos. Pero pakinggan po natin ang kanyang pinakabagong interview. So makikita po natin dito mga kareaksyon
Parang nag-ahatid siya ng peace offering sa mga Duterte. Alam mo, Ginising nyo yung taong bayan, ang daming nasaktan sa ginawa nyo. Ang daming nasaktan, ang daming umiyak. Mga OFW natin dyan, kamusta po kayo sa mga nanonood? Nagugulat ako, may mga nanonood sa ibang bansa sa atin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Di ba umiyak din kayo, nasaktan din kayo sa ginawa ni tatay nila, di ba? O tapos tawa-tawa lang tayo. Parang ang dali lang kunin ng pakikipagkaibigan, ano? Yung respeto po, ine-earn yan. Hindi po yan kinukuha ng ganun-ganun lang. Bongbong Marcos, iuwi mo ang Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Yes. Iuwi mo siya dito sa Pilipinas. Pag naiuwi mo yan sa Pilipinas, makakaisang puntos ka na. Tapos dire-diretsuhin mo na, gawin mo yung mga karapat-dapat. Yung mga project na gustong ipagpatuloy ng mga Duterte, kaya nga nag-agree na magsama kayo ni BP Sara, ipagpatuloy mo yon. Hindi puro ayuda na pumapayag ka na lamang, may AIC, may AKAP, may etc., may etc. Sino ba nasusunod sa inyo? Presidente pa ba ang nasusunod? Simula nung sinabi ni Madam Amy na ang nasusunod na raw si Romualdez, wala na akong bilib sa'yo. Isa lang ang ibig sabihin nun, mahina ka talagang presidente. Dahil hindi matatapos ang gulo ng mga Pilipino habang nasa dahig ang Pangulong Oo. Duterte. Mm. O, pakinggan po natin ha. Hindi ko. Magko-confess ako dito. Dapat lang. Puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto O, ayaw daw niya ng gulo pero sinimulan mo na. Sinimulan mo. KOJC pa lang, hinayaan mo. May kapangyarihan ka naman. May kapangyarihan ka. Para pigilan yung mga yon. Pero ano, walang baril, wala, payapa naman. Pinasok yung payapa. Kamusta na pala si Sir Torre nating mahal? Hello, BP Sara. Hello, BP Sara. Si Bongbong Marcos daw, ready na siya makipagkasundo. Ready ka na? Bloodbath? Bloodbath ang gusto mo? Hindi kasundo, gusto mo bloodbath? Bloodbath. Ayaw mo ng kasundo. Sa mga hindi nakakaalam ng bloodbath, sinerch ko yan, yung kumbaga sa metaphor, lamang na lamang. Kumbaga maglalaban kayo pero lamang na lamang si BP Sara Duterte. Kumbaga iwan na iwan sa ere, parang tapak na tapak. No? Kumbaga wala na, as in iwan na iwan. Kumbaga body bag, parang ganun. Anong gusto mo? Bloodbath? Oh, ayaw daw kasundo ni BP Sara. Gusto niya bloodbath. Anong gagawin natin, Bongbong Marcos? Gusto ni BP Sara, bloodbath. Yeah. kung makasundo sa lahat ng tao. Oo. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Oh, marami daw kaaway. Kawawa naman si... Saklap niya, nadami mo ng kaaway. Hindi ka kasi marunong maging presidente. Flood control na, oy. Malapit na. Tag-ulan na, oh. Dito sa amin, umuulan na. Baka yung Metro Manila, umulan lang ng 2 oras. Wala na, laglag na naman. Magtrabaho na kayo. Hindi puro BP Sara pa rin pinapairal nyo. Kuting! Marami na daw kaaway si Kuting! Ngayon lumilitaw na po ang kanyang pagkakuting! Agoy. Marami na daw po siyang kaaway. Gusto niya kaibigan. O ngayon, gaganyan-ganyan ka ngayon. Ako mga kapatid, pinagtanggol ko din ito. Ang ating presidente noong mga panahon po ng nangangampanya to. Nakita ko ho kasi, lagi kong ulit-ulitin to para maalala ng mga kababayan natin. Nakita ko kasi ito na hindi niya ipinagtatanggol si BP Sara. Kaya nahihinaan ako sa kanya. Ano to? Ang ayos-ayos ng pamamalakad ni BP Sara sa mga nagsasabing walang nagagawa si BP Sara. Ayaw nyo kasi yung tignan yung mga nagawa. Ipinapakita na nga sa inyo eh. Ayaw nyo pa rin eh. Akala ko ba marami kang kaibigan? Anong ginagawa ng mga kaibigan mo? Wala na. Yung mga kakuntsaba mong nagpadala sa dahig sa Pangulong Duterte. Wala na. Iiwan ka na rin ng mga yan. Bongbong Marcos! Hindi lang naman yung mga senador ang magiging judges dito eh. Magiging judges din dito yung mga Pilipino because
Impeachment is political. It is actually a trial na based on public opinion. Oh, so kapag ang mga senador dito sa impeachment court, again the senators, kayong mga congressman, wala kasi kayong kwenta. Binoboto lang kayo ng mga 100,000 mga tao dahil maliliit lang naman ang constituency ninyo. Ang constituency ng Senado, buong Pilipinas, their candidacy, yung kanilang pagiging senador ay nakabase hindi po sa performance. Nakabase po sa popularity. Do you expect a senator na i-impeach ang isang sobrang inapi-api, napakamakapangyarihan, matunog na magiging presidente sa 2028? Do I want to be enemies with this person o I want to be friends with this person? Kanino ako magiging kaibigan? Kanino ako magiging kaibigan? Ako bilang senador. Kanino ako magiging kaibigan? Sa mga congressman? Na putang ina mga hindi naman mga kilala? Oh, dito na ako kay Inday Sara. Kilala ng buong mundo. Ang tatay ipinatapon. Kapag inimpeach ko to, wala na, katapusan na ng karir ko. Kaya itong mga nagsipirma sa impeachment ni VP Sara, hindi lahat natalo. Kasi nga, napakaliit lang ng nasasakupan, lalo na kung probinsya, madaling bumili ng boto dyan. Pero sa nationals, napakahirap manalo, kailangan sobrang popular ka. Magiging popular ka kapag bumoto ka in favor sa impeachment ni VP Sara. Magiging popular ka kasi lahat ng Pilipino magagalit sa'yo. So ako, kanino ako sa side? Kanino ako sa side? Sa mga congressman na hindi naman ako niyan kayang tulungan? Sa mga congressman na 3 taon lang ang termino? Na nag-aagawan sa pera ng taong bayan dahil ang ikli-ikli lang ng kanilang panahon sa gobyerno? O dito sa future president na na talaga namang napaka-popular, kanino ako kakampi? Oh. Alam mo, even the president right now doesn't want impeachment to push through. Why? Ma-expose sila. Kaya nga sinasabi niya, wala siyang kinalaman. Gunggong, wala kang kinalaman, anak mo yung tatanga-tanga. Besides, palpak nga itong impeachment na ito, unang-una sa lahat, si Marcoleta nandiyan dyan. Marcoleta knows what happened. May 3 impeachment, yung pang-4, yun ang nag-push through. Anong nangyari dun sa 3? So technically, may gusot ito. So palpak yung pagfa-file nito. Meron pang sinasabi si Makalintal. May sinasabi pa si Makalintal na isang election officer na yung impeachment daw na yan ay mawawalan na ng visa pagka umupo na yung bagong mga senador. Oo, kasi nga nangyari daw yung impeachment na yan nung 19th Congress. So therefore, dapat matapos daw yan ngayong 19th Congress. Matatapos ang 19th Congress sa June na. O may mga ganun pa, again, di natin alam yan, pero ito ay galing kay Makalintal na napakagaling na election lawyer. Yan si Makalintal, ang abogado ni Leni Robredo doon sa election protest ni Bongbong Marcos. Ginawa silang basahan yan, sila ni Garcia. O, so kanino tayo maniniwala, hindi ba? Pahayag ng bise. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Medyo Pero, I want a bloodbath. Ito ang nakakatawa. Sobrang bobo talaga nitong spokesperson ng Malacanang. Ginawa na naman niyang literal. Bayolente daw. Talagang bayolente.
si Inday Sara, hindi mo ba nakita si Inday Sara pinagmumura na yung mga congresswoman niya, ay mga congressman sa Maynila? Actually, sa'yo nga lang, violente na siya eh. Alam mo kung bakit? Mantaki mo idinikit ka kay Franz Castro, di umano, sabi nitong mga kumakalat sa social media, si Franz Castro, hindi naman daw teacher pala yan. Wala daw yung pangalan niya doon sa mga let passers. O hindi ba? So itong gunggong na ito, niliteral na naman niya. Considering na litigation lawyer to. Abogado to. Yung sinasabi ni Inday Sara na bloodbath, ginawa niyang literal. Feeling niya mananaksak si Inday Sara doon. Kung mananaksak si Inday Sara doon, sana umatin ka. Oo, baka sakaling tamaan ka. May pagkabayulente ang tugon ng ating vice. Violente talaga ang tugon niya, ma'am. And it's, ano po yan, it should serve as a stern warning. Violente talaga si Inday Sara ngayon. At nagsimula, bago matapos ang eleksyon, violente na si Inday Sara. It should serve as a stern warning that she will not take this sitting down. There's going to be a bloodbath. Magkakapahiyaan kayo. Ayaw niya na hindi matuloy ang impeachment. Gusto niya matuloy. Gunggong ka pala eh. Alam ni BP Sara eh, na yung articles of impeachment niya walang kakwenta-kwenta eh. So pagugulungin niya talaga yung mga puso at atay ng mga abogado na magko-question sa kanya dyan sa Senado. Considering na yung numbers pa ng mga ng mga senador paborable pa sa kanya. So yes, Claire Castro, violente na si Inday Sara, kaya humanda ka. Humanda ka dahil baka mamaya bilang na yung mga araw mo sa kapangyarihan. Masyado ka pa naman lulong. Masyado ka pa naman yung ulo mo lubong-lubo. Akala mo ikaw ng pinakamagaling na tao sa buong mundo. Na kahit kumain ka na ng ebak ni Bongbong Marcos, basta lang maipagtanggol mo siya. Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech. Bobo, di ba? We hope that it is just a figure of speech. Oh, you think this is literal? Umabot ka bilang spokesperson at yung mga ganitong terminologies pagdating sa kasuhan, hindi mo naiintindihan. Kawawa ka naman, Claire Castro. Claire Castro, kung ako magulang mo, ikakahiya talaga kita. Putangin na, nagpalaki ako ng tanga. Nag-aral ka. Pucha, inalagaan ka tapos tumanda kang tanga. I hope that this is just a figure of speech. Gunggong ka ba? Diyan sa korte bawal magdala ng armas, tanga. Alam mo naman yan eh. Di ba, Claire Castro? Alam mo naman yan na pag pumasok ka sa isang korte, ikinakapkapan ka, kailangan wala kang dalang baril. Yung mga pulis nga pag pumapasok sa mga RTC, walang baril eh. Hindi ba? Tapos gagawin mong literal yung bloodbath? Pero, alam mo, sana nga literal eh. Tas sana ikaw ang unang tamaan eh. Para mabawasan yung tanga sa Pilipinas. Masyado na kayo marami. So, yun ang tugon ng gunggong. At Pulpol na spokesperson ng Malacanang, sana daw hindi daw yun literal. Anak ng tinapay, Claire, nakakadiri ka. Oo, ewan ko ba kung bakit nandiyan ka pa. Mga kapatid, Ayun, mga kapatid. So, ayan yan ang binitawan ni Inday Sara. At ang sagot ng Malacanang, ang sagot ng Malacanang is, sana daw, hindi daw yan, hindi daw yan literal. Alam mo, balita ko, kinakahiya ka na daw ni Libayan. Saan ba pakicheck nga rin to, baka naman sa recto lang nag-graduate to. Diyos ko po, I truly want a trial. I want bloodbath talaga. Yun ang sinabi ni Inday Sara. At pagkatapos niyang sabihin yun, mga bossing, eto, nagkaroon na ng biglang lumambot
biglang lumambot itong ating pinakamamahal na na presidente. Bagay. Para hindi gawin ang to conclude. Bakit? Baking gabinete. Oh, ayan. Oh, so dito tayo mga bossing at pakinggan naman natin yung vlog ng ating magaling na presidente. Alam mo, bilib na bilib din ako sa iyo, BBM. Ang daming problema ng bayan, putang ina, nakuha mo pang magpa-interview. At balita ko magiging regular daw to, magiging regular daw to. Ngayon, ito si Tunying nung nakaraan sinasabi nito na ito daw ang pinaka-corrupt na gobyerno, yun ang sinasabi niya nung nakaraan. Pero dito, sinasabi niya kay Bongbong, bait-bait mo. So hindi natin alam kasi tingnan mo. Si Toby Chanko, nilalaglag niya ang Kongreso at sinasabi niya nga na may hokus-pokus sa Kongreso. Iniiwas niya si Bongbong. Si Amy Marcos, yun din ang sinasabi, walang kinalaman si Bongbong, yung mga nakapaligid kay Bongbong. Yun daw ang kriminal, si Lalay daw at saka si Kokak. Yun daw ang sumisira sa pangalan ng kapatid niya. Oo, ngayon, sabi ko nga hindi tayo mapapaniwala nitong mga gonggong na to. Unang-una sa lahat, ang nagsulong ng impeachment, nagpapirma yung anak niya. So, kahit na anong deny niya na wala siyang kinalaman sa impeachment at ayaw niyan mag-push through, ang yabang-yabang ng sagot niya dati na, di ba? Ano na yan, trabaho na yan ng mga kongresista, trabaho na yan ng anak ko, sinabihan ko yung anak ko, ang advice ko sa kanya, gawin mo yung trabaho mo. So may mga ganun siya, hindi ba? Tapos ngayon, biglang bait-baitan na siya, hindi ko malaman kung bakit. Ramdam na rin nila, mga bossing, yung pressure na lahat na ng taktika ginawa nila. Pag-upo pa lang nila, lahat na ng taktika ginawa nila. Binaboy ang KOJC, binaboy si Pastor Kibuloy, pinamigay si Pangulong Duterte, pina-impeach si VP Sara, sinira-siraan yung magkapatid ng mga Duterte. Pero hanggang ngayon, mahal pa rin ng tao ang mga Duterte. Nag-manifest po yan dito sa eleksyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan natin ng manual count kasi 17 million yung overvote. Ibig sabihin, 17 million na boto yung hindi nabasa. Pinakamalaki po ito sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Noong 2019, 1 million lang ang overvote. O ibig sabihin, it's either sobra-sobra yung nailagay nila na kandidato sa pagkasenador. Pero this time, grabe, whopping 17 million plus ang overvote. So kanino yan? Kaninong boto yan? So pwedeng, kung yung mga boto na yan pumasok, kahit na 1 million lang ulit yung overvote ngayon, meron sanang 15 million to 16 million na mga boto na pumasok pa. Kanino yung mga boto na yan? Yun dapat natin malaman.